Good day mga ka-sports natin dyan. August 27, mahigpit ang labanan na magaganap pagdating sa pagitan nga ng Creamline Cool Smashers at ng Petrogas Angels. Isa kasi sa kanila ay maaaring malaglag at hindi na nga pwedeng umabante para sa next round. Sa quarterfinals ay isang beses silang pwedeng magharap ang bawat team, kaya kinakailangan siguraduhin nga nila na sila na ang mananalo. Marami ngang mga nagsasabi na kayang-kaya raw pataubin ang Creamline ng Petrogas sapagkat defending champion raw ito at hindi raw ito basta-basta magpapatibag sa Creamline. Ngunit kilala naman natin na ang Creamline Cool Smashers ay maraming ang mga pasabog pagdating sa finale. At lalo't ngayon papalapit na nga ang semifinals ay hindi rin dyan magpapakabog ang Creamline. At para sa mga nakakaalam dyan, makailan beses nang sinubukan noon ng Petrogas na pataubin ang Creamline Cool Smashers, ngunit nananatiling matatag ang Creamline at palagi nga silang nagcha-champion. Pagdating naman sa Reinforced Conference, kahit sabihin natin na defending champion ang team nga ng Petrogas, kayang-kaya silang pataubin ng Creamline. Aalamin natin kung bakit ko nasabi na kaya silang pataubin ng CCS. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Marami ngang mga nagtatanong sa akin mga kawais kung sino ba daw ang aabante para sa semifinals. Well mga ka-sports, para sa akin, sasagutin ko na kayo ng medyo maaga-aga pa. Ang Creamline Cool Smashers ay lamang talaga pagdating sa kanilang magiging laban sa darating na August 27. Wala pa dyan sila Tots Carlos, Alyssa Valdez, ngunit kapag nariyan na, tsak tayo, panalo na 100% ang Creamline. Ngunit kahit wala naman, hindi naman masyado threat itong si Wilma Salas. Pagdating nga sa pagiging top scorer ay 171 puntos lang naman ang kanyang naiambag sa kanyang team. Subalit ito nga ang si Erica Stanton ay nagkaroon na nga siya ng 175 points. Ibig sabihin ay medyo halos pantay at dikitan lang ang dalawang import na ito. Kaya hindi rin natin masasabi na malakas talaga ang Petrogas, na ang sinasabi ng iba mas malakas daw ang Petrogas kontra sa Creamline. Hindi po mga ka-sports, dahil pagdating nga sa kanilang mga import ay halos mas lamang pa nga itong si Erica. At depende na nga lang yan sa kanilang gising kung sino ba talaga ang may ibubuga pa pagdating sa August 27. Kaya't dumako naman tayo sa kanilang mga setter. Pagdating naman sa setter, Kyle Negrito ng Creamline Cool Smashers versus sa veterana na si Janelle Cheng. Ang dalawang ito ay magaling nga na setter. Ngunit alam nyo ba, as of now ay nasa number 1 spot nga ang ating Kyle Negrito. So ibig sabihin pagdating nga sa setter department ay mas lamang na lamang talaga ang Creamline, dahil si Kyle Negrito ay kasama nga sa top server at kasama pa siya sa top setter at number 1 nga siya kung ikukumpara natin kay Cheng na nasa ikalimang pwesto lamang. At pagdating nga sa mga middle blocker ng Petrogas Angels at ng Creamline Cool Smashers, kung tutuusin nga ang tatlong ito na naglipapalit-palitan sa Creamline ay sobrang lalakas. Pangs Panaga, Bea De Leon, and Risa Sato kung ikukumpara nga natin sa tatlong middle blocker ng Petrogas Angels. Isa lang ang palaban nila na middle blocker, itong si Remy Palma, at ang dalawa ay hindi pa gaanong kagalingan. Bagamat may angking tapang rin sila, pero hindi pa sila ganoon kabangis pagdating sa loob ng court. Hindi gaya nga ni Risa Sato, ni Bea De Leon at Pangs Panaga na talagang kilala na natin na sobrang palaban pagdating sa loob ng court. So ibig sabihin pagdating na naman sa middle blocker posisyon ay mas lamang na naman ang Creamline Cool Smashers kumpara nga sa mga middle blocker ng Petrogas Angels. So kaya dito kailangan mag-focus rin
ni Negrito, bigyan niya si Bea De Leon, Pangs Panaga, or si Risa Sato dahil magagaling nga umatake ang kanyang mga middle attacker. Kaya kailangan niya may distribute ang bola ng maigi sa kanyang co-players. At pagdating naman sa ating opposite hitter, ang veterana na si Aiza Maiso Fontillas versus nga sa ating beauty queen na si Michelle Gumabaw. Ang dalawang ito ay same na veterana. Maraming experience ang dalawang ito pagdating nga sa larangan ng volleyball. Kung tutuusin ay mas lamang sa award itong si Maiso Fontillas kay Gumabaw. Ngunit hindi rin yan magpapahuli si Michelle Gumabaw sapagkat marami na rin yan napatunayan panahon niya pa sa UAAP at lalo higit pagdating sa pro. Sobrang dami niya na rin nasungkit na award at kung ikukumpara natin ang dalawang ito, mas lamang nga ngayon si Michelle Gumabaw sapagkat kasama nga siya sa number 10 best scorer. Mas lamang nga siya kung ikukumpara dito kay Maiso Fontillas. Ibang usapan na rin kasi kapag papalapit na sa finale dahil ang dalawang ito ay talagang magpupukpukan nga ng gusto. Kaya ang masasabi ko sa kanilang laban, kahit sabihin natin na mas lamang sa kasalukuyan si MG, pero kapag sa gitgitan ng laban ay lumalaban naman ng gusto at nakikipagpukpukan na rin itong si Aiza Maiso Fontillas. Kahit masasabi ko na halos pantay lang ang kanilang kagalingan sa kasalukuyan. Dumako naman tayo sa magaling na outside spiker, si Brock Van Sickle versus sa ating napakagaling na si Bernadette Fons. Ang dalawang ito nga ay talagang nag-showdown pagdating nga sa loob ng court, ngunit kahit sabihin natin na mas lamang nga itong si Brock Van Sickle pagdating sa mga naiko-contribute na puntos, pero pagdating naman sa digging, sa services ay talagang lumalamang naman itong si Bernadette Fons. Kung kaya kahit sabihin natin na malakas itong si Brock Van Sickle ay hindi rin magpapahuli itong ating Bernadette Fons sapagkat magaling naman siya sa floor defense. Kitang-kita naman natin na si Bernadette Fons ay ginampanan niya ang kanyang role sapagkat wala nga ang kanyang mga ate pagdating sa loob ng court, pero kita naman natin na nagpakaate itong si Bernadette Fons at kitang-kita natin na inilabas niya ang kanyang angking kagalingan kung kaya halos tinatapatan niya nga itong si Brock Van Sickle sa galing. At ang dalawang ito ang nag-aagawan para sa MVP Awards. Ngunit kung hindi makakapasok ang isa sa kanila ay mawawala nga sila sa spot na makuha nila ang kanilang MVP Award. Ngunit kapag nakapasok si Brock Van Sickle, sure tayo siya makakakuha muli ng MVP, at kung ang ating Bernadette Fons naman ang makakapasok ang kanyang team, sure tayo na si Fons ang magiging MVP. Pero tulad nga ng sabi ko, dahil nga sa angking kagalingan ng dalawang team na ito at parehas nga sila may pusong kampiyon, kung ako talaga ang inyong tatanungin ay masasabi ko na ang aking prediksyon, Creamline Cool Smashers ang magwawagi. Mas maraming experience pagdating sa mga ganitong laban at higit sa lahat marami nang napatunayan at matatagal na nga silang magkakasama. At higit sa lahat ang pinaka-importante, maraming fans, at dahil humble kasi ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Kaya't maniwalat kayo sa hindi, kayang-kaya makalusot ng Creamline Cool Smashers sa laban nila sa August 27, 6 PM po yan mga ka-sport. 100% naniniwala ako na mananalo ang Creamline Cool Smashers at sila nga ang aabante maging sa finale. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.